Hello mga ka-diskarte chicks! Alam natin walang babae ang gusto ng boring o predictable na kapareha sa kama. Kasi kahit gaano ka pa, ka-romantic o ka-gentle, kung pare-pareho lang lagi ang galaw, parang fast food. Madali nga, pero nakakasawa. Ang totoo, mga babae gusto rin ng variety ng laro at ng konting kilig na may halo ng excitement. Yan ang sikreto para maging unforgettable ang mga moments nyo. At syempre nandito ka sa tamang channel, Diskarte Chicks, kung saan pinag-uusapan natin ang real talk at may halong tawa ang mga ganitong usapan. So today, pag-uusapan natin ang 6 na bagay na secretly gustong maranasan ng babae. Pero kadalasan nahihiyang sabihin. Lahat ng ito ay exciting, safe, at nakakadagdag ng connection. Hindi basta wild fantasy. Pero teka, comment mo muna kung taga saan ka ha. Gusto kong makita kung saan galing ang mga solid nating ka-diskarte chicks. At syempre, huwag kalimutang i-like, share at subscribe para mas dumami pa ang matalinong diskarte sa pag-ibig. So, myths busting muna tayo ka-diskarte chicks. Maraming lalaki ang akala gusto lang ng babae yung laging slow, sweet at romantic. Pero hindi yan totoo mga ka-diskarte chicks. Ang reality, marami ring babae ang may hidden craving for adventure. Yung may thrill, may konting risk, may excitement. Pero di nila madalas sinasabi kasi baka ma-judge, baka isipin mong malandi, o baka lang natatakot na ma-misunderstand. So, minsan hinihintay ka lang niyang mag-initiate. Hindi para gulatin siya, kundi para invite siya sa isang bagong experience na safe at exciting. Kapag marunong kang magdala with consent, respeto at lambing, ikaw yung tipo ng lalaking di lang pinagtitiwalaan, kundi pinapangarap din. So number 6 is slow teasing and build up. Ito ang underrated art na bihira ng ginagawa ng karamihan. Ang pagpapainit ng dahan-dahan. Walang madalian dito ka-diskarte chicks. Dito pumapasok yung psychological foreplay. Sa biology, kapag pinapatagal mo ang anticipation, mas nagiging sensitibo ang katawan ng babae. Ang utak niya naglalabas ng dopamine at oxytocin hormones na nagpapataas ng pleasure at emotional connection. So, sa emotion naman, kapag naramdaman niyang pinapahalagahan mo yung bawat segundo bago ang climax, naiisip niya, grabe, hindi lang siya basta gusto na katawan ko. Gusto niya ako mismo. That's intimacy. Practical tips, simulan sa simpleng teasing touch. Mga halik sa leeg, tenga, balikat, pero wag agad sa main spot. Whisper something playful, relax ka lang, hindi pa ngayon. Diyan pa lang, matutunaw na siya. Sa number 5, blindfolds at sensory play. Tanggalin mo ang paningin, biglang lahat ng haplos parang amplified. Hindi niya alam kung saan pupunta ang kamay o labi mo next. At doon pumapasok ang anticipation. Sa biology, kapag wala siyang visual control, nagiging hypersensitive ang skin receptors niya. Tumataas ang dopamine dahil hindi niya alam kung anong susunod. Sa emosyon naman, nakakaramdam siya ng tiwala at kilig. Vulnerable pero safe. Para bang pinapayagan kanyang mamuno habang ramdam pa rin niyang kontrolado mo lahat. So practical tip, gamitin lang ang malambot na panyo o sleep mask. Mag-usap muna kayo, mag-set ng signal. Halimbawa, isang squeeze to slow down, 2 squeeze to stop, tapos explore mo mga underrated zones. Likod ng tuhod, gilid ng ribs, inner arms. Pag sinabi mong guess mo kung nasaan ako, ayun, good luck na sa self-control niya. Sa number 4, dirty talk, the class away.
Hindi ito bastusan. Ito ay communication na nakakadagdag init at confidence. Ang utak ng babae ang pinaka-powerful na organ niya pagdating sa arousal. Kapag naririnig niya yung boses mong may halong pagnanasa, automatic nagre-react ang katawan niya. Gusto ng babae yung feeling na desired and adored. Kapag sinabi mong ang lambot ng balat mo, o I love how you react when I touch you there. Para sa kanya, parang musika yan sa tenga. So practical tip, practice outside the bed. Tanungin mo kung ano ang komportable sa kanya. Tapos sa moment, huwag pilit. Huwag yung parang nagbasa ng script. Sabihin mo lang kung ano talaga ang nararamdaman mo. At tandaan, confidence plus sincerity equals fire. So number 3, controlled roughness. Ito yung gusto ng iba pero di sinasabi. Hindi dahil gusto nila ng pain, kung gusto nila maramdaman ang power mo na may halong care. Sa biology, ang firm touch naglalabas ng oxytocin, yung hormone na nagpaparamdam ng comfort at trust. Kapag may halong intensity at tenderness, mas tumataas ang excitement level niya. Sa emosyon naman, feeling niya, claim pero safe. That balance of strength and gentleness, sobrang erotic niyan. Sa practical tip, laging may safe word system. Green, yellow, and red. Magsimula sa light grip, sa bewang, likod o kamay. Kapag gusto niya ng hair pulling, gawin malapit sa scalp. Hindi basta hila at kapag may words kang ibubulong gaya na stay right there. Aba, guaranteed goosebump yan. So number 2, role play and scenarios. Hindi mo kailangan ng costume. Imagination lang sapat na. Minsan kailangan lang i-reset ang routine para maibalik ang spark. Gusto ng utak natin ng novelty. Yung bagong experience na nagbibigay ng dopamine rush. Nagiging free siya to explore another version of herself. Parang escape mula sa araw-araw na stress. At kapag matagal na kayong magkasama, role play can reignite the fire. So tip ko sa'yo, gawing light at fun. Halimbawa, gusto mo ba maglaro tayo ng strangers sa hotel? O gusto mo sa role play tayo? Ako yung taga-masahe mo tonight. Kahit 10 minutes lang sapat na para mabuhay ulit ang chemistry. Kung effective. Next time, dagdagan mo pa ng kaunti. So number 1, partner interrupt, breaking the routine. Ito ang sikreto ng matagal at exciting na relasyon. Huwag mo siyang hayaang kabisaduhin ka. Sa biology, ang novelty o pagbabago, nagpapagising ng dopamine system. Kaya, bumabalik ang excitement. Feeling niya, curious ka pa rin sa kanya. Interesado ka pa rin at willing ka pa rin mag-explore. So tip ko sa'yo, kung lagi sa kama, sa couch naman. Kung lagi madilim, candlelight naman. Ngayon, kung laging mabagal, subukan nyo minsan ng mabilis. Minsan yung simpleng pagbabago ng rhythm, time, or place, sapat na para maging memorable ulit sa gabi. Mga ka-diskarte chicks, huwag nyong pilitin gawin lahat agad-agad. Piliin mo lang ang isa sa 6 na yan at dahan-dahan mong i-introduce. Lagi kayong mag-communicate kahit simpleng more o slower lang ang malaking bagay na. At tandaan, hindi ito tungkol sa kung gaano ka-wild. Tungkol ito sa kung gaano mo pinaparamdam sa partner mo na siya ay safe, wanted at respected. Yun ang tunay na diskarte. Kung natutunan mo ito, comment mo nga anong number gusto mong subukan. Gusto kong mabasa kung alin ang favorite ng mga ka-diskarte chicks.
Don't forget to like, share, and subscribe para mas dumami pa ang marunong sa diskarte ng totoong intimacy. Dahil tandaan mo, ka-diskarte chicks, hindi pa tapos ang glory days mo. The best version of you sa kama man o sa buhay, nasa harap mo pa. So ayan mga ka-diskarte chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Joel Arandid from Saudi Arabia, Jubail. Aliciano Tolentino, shoutout to your loved ones in the province of Ilocos Norte. Alex Datos from Pasig City. Diony Marcelo from Ilocos Norte. Rolly Babiera from Davao City. Alexander Baluyos from Palawan. Gogeta from Baliwag, Bulacan. At kay Arlo Ermitanya from Ilongos, Leyte. Guys, maraming salamat po sa support at panonood mga ka-diskarte chicks. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganahang gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw sa lahat. Solid kayo at para naman sa mga hindi pa na-shoutout. Gusto mong ma-shoutout sa next video? I-comment lang ang hashtag ka-diskarte chicks at sabihin ko anong topic ang gusto mo pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. Comment down below kung alis sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.